Sige po mga Ginoo, kung kayo ay isang lalaki na higit 60 anyos, mayroon kayong dapat marinig. At paalala lang, baka ito pa ang ikagalit ninyo. Lumalabas na ang mga gulay na pinagkakatiwalaan ninyo sa loob ng maraming dekada, yung mga sinabi sa inyo na susi sa mabuting kalusugan ay maaaring lihim na dahilan kung bakit humihina ang inyong mga ereksyon, nauubos ang inyong enerhiya, at unti-unting nawawala ang inyong kumpiyansa. Hindi ko layunin na takutin kayo. Ang gusto ko lang ay ibahagi ang paulit-ulit kong nakikita sa aking practice, mabubuti at tapat na mga kalalakihan na ginagawa ang lahat ng tama kumakain ng sa tingin nila ay masustansya, ngunit nagbabayad ng malaking halaga sa aspetong pinakamahalaga. Ako si Dr. Jose Reyes, isang manggagamot na dalubhasa sa pag-aalaga ng mga nakatatanda, at inilaan ko ang aking karera sa pagtulong sa mga kalalakihan na maibalik ang kanilang sigla. Ngayon, nais kong ibahagi ang isang katotohanan na madalas napapabayaan, hindi dahil sa walang pakialam ang mga doktor, kundi dahil marami ang hindi pa nakakaalam ng mga pinakabagong pananaliksik. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang ilan sa mga gulay sa inyong plato ay maaaring tahimik na humahadlang sa daloy ng inyong dugo, ginugulo ang inyong testosterone at pinapabilis ang paghina ng inyong kakayahang sexual? Ang siyensya ukol dito ay nagiging mas malinaw araw-araw, at kapag naintindihan ninyo ang dahilan sa likod nito, hindi na ninyo titingnan ang mga pagkaing ito sa parehong paraan. Samahan ninyo ako dahil isisiwalat ko ang 5 pinakamasamang gulay na maaaring sumisira sa inyong mga ereksyon pagkatapos ng edad 60, at higit sa lahat, kung paano ninyo maaaring simulan na baligtarin ang pinsala ngayon din. Bago tayo magpatuloy, kung tumatama na sa inyo ang mensaheng ito, pakitype ang sa mga komento sa ibaba. Kung hindi i-type ang T0, makakatulong ito sa akin na malaman kung nasa tamang landas ba ako para sa inyo. At siguraduhing mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo makaligtaan ang mga payong pangkalusugan na partikular na idinisenyo para sa mga lalaking nasa ating yugto ng buhay. Sige, alamin na natin ang katotohanang ipinunta ninyo rito. Ang unang gulay sa ating listahan ay isa na itinuturing ng karamihan na pangunahing pagkain para sa kalusugan. Ngunit para sa isang lalaking higit sa 60, maaari nitong tahimik na sirain ang inyong testosterone at pahinain ang inyong kakayahang mag-perform. Pag-usapan natin ang mga gulay na gawa sa soy o soya. Ikwento ko sa inyo ang tungkol kay Mang Roberto, isang 60 taong gulang na retiradong bumbero. Isa siyang mapagmahal na lolo sa kanyang 5 apo, at nagpunta sa akin matapos ang mahigit 1 taon ng tahimik na paghihirap. Hindi siya makatulog ng maayos, ubos na ubos ang kanyang enerhiya, at ang pinakamasakit para sa kanya ay halos wala na siyang ereksyon. Sabi niya, "Dok, malinis akong kumain, naglalakad ako araw-araw, itinigil ko na rin ang pagkain ng red meat. Kaya bakit nangyayari ito sa akin?" Nang tingnan namin ng mas malapitan ang kanyang dieta, isang bagay ang lumitaw. Halos araw-araw, kumakain siya ng mga pagkaing gawa sa soy milk sa kanyang almusal, edamame para sa merienda at tokwa para sa hapunan.
Taos-puso niyang inakala na ginagawa niya ang malusog na pagpili. Ngunit heto ang mahalagang bahagi na hindi naririnig ng karamihan sa mga lalaki. Hindi laging kaibigan ang soy, lalo na pagkatapos ng edad 60. Ang mga gulay na gawa sa soy tulad ng edamame tokwa at toge ay puno ng mga compound na tinatawag na phytoestrogens. Ito ay mga kemikal mula sa halaman na gumagaya sa babaeng hormone na estrogen sa katawan. Bilang isang lalaking higit sa 60, malamang na bumababa na ang antas ng iyong testosterone. Ang huling bagay na kailangan ng iyong katawan ay mas marami pang mga compound na parang estrogen na umiikot. Ginugulo nito ang balanse ng iyong mga hormone at ginagawa niya ito ng tahimik. Walang babala, walang biglaang sakit, isang mabagal at tuloy-tuloy na paghinalang ng iyong kakayahang sexual. Ang hindi namalayan ni Mang Roberto at ang hindi kailanman sinasabi sa karamihan ng mga matatandang lalaki ay ang maliliit na pagbabagong ito sa hormone ay may mas malaking epekto pagkatapos ng 60 kaysa noong kayo ay nasa 30s o 40s. Hindi na kasing tibay ang iyong katawan. Ang iyong testosterone ay hindi na bumabalik tulad ng dati. Ang maselang balanseng hormonal na namamahala sa iyong enerhiya, iyong mood, at iyong mga ereksyon ay maaaring mapanganib na mawala sa balanse dahil sa isang simpleng pagkain na akala mo ay mabuti para sa iyo. Matapos lamang ang 3 linggo ng pag-aalis ng mga pagkaing gawa sa soy at pagpapalit sa mga ito ng mga pagkaing nakakatulong sa testosterone, nagsimulang makakita ng pagbabago si Mang Roberto. Naging mas pare-pareho ang kanyang enerhiya. Bumalik ang kanyang mga ereksyon sa umaga. At isang araw na may luha sa kanyang mga mata, sinabi niya sa akin na siya at ang kanyang asawa ay muling nagkaroon ng intimasya sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, walang tableta, walang pressure tulad lang ng dati. Iyan ang kapangyarihan ng pagkain, ng tamang pagkain para sa iyong yugto ng buhay. Ibinabahagi ko ang kwento ni Mang Roberto dahil hindi ito isang nakahiwalay na kaso. Nakita ko na ang eksaktong pattern na ito sa 12-12 ng mga pasyente ko. Lahat tayo ay sinabihang kumain ng mas maraming halaman at iya ay pangkalahatang mabuting payo. Ngunit walang nagtatanong, aling mga halaman ang tama para sa isang lalaking kaedad ko? Iyan ang pagkakaiba sa pagitan ng pagtanda ng may lakas at sigla at ang dahan-dahang paghina. Ngayon, linawin ko, hindi masama ang soy. Kung ikaw ay 20 pamgo aktibo at nag-eehersisyo ang kaunting soy, paminsan-minsan ay hindi sisira sa iyong mga hormone. Ngunit kung ikaw ay 60, 70 o mas matanda pa at nahaharap ka na sa pagbaba ng testosterone at mabagal na daloy ng dugo, ang mga gulay na gawa sa soy ay maaaring ang huling dagok. Hindi ito tungkol sa takot. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa iyong katawan at pagbibigay dito ng kung ano talaga ang kailangan nito, hindi kung ano ang ibinebenta sa iyo ng industriya ng pagkain. Kaya kung kumakain ka ng soy dahil akala mo ito ang malusog na gawain, huwag mong sisihin ang iyong sarili. Ginagawa mo ang iyong makakaya. Ngunit ngayon, alam mo na ang katotohanan.
at maaari kang magsimulang gumawa ng mas mahusay ngayon. Susunod, pag-uusapan natin ang isang kategorya ng mga gulay na tila ganap na walang sala. Sa katunayan, malamang mayroon ka nito sa iyong pantry ngayon. Ang mga ito ay maalat, madaling ihanda at madalas may tatak na heart healthy. Ngunit maaari nilang sirain ang mga daluyan ng dugo na kailangan mo para sa isang matibay na ereksyon. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang mga ito at kung bakit tahimik nilang pinapabilis ang pagtanda ng iyong pagkalalaki. Manatili lang kayo. Dinadala ako nito sa isa pang tahimik na saboteur na madalas kong nakikita mga gulay na tila hindi nakakapinsala dahil madali silang ihanda, ngunit tahimik na sinisira ang mismong mga daluyan ng dugo na nagbibigay daan sa mga ereksyon. Hayaan ninyong ibahagi ko ang kwento ni Mang Miguel Setempapado, isang retiradong opisyal ng Navy. Siya yung tipo ng lalaki na hindi kailanman lumiban sa trabaho sa loob ng 30 taon, palaging pinapanatili ang kanyang sarili sa forma at nagsisibak pa rin ng kahoy sa likod bahay para manatiling aktibo. Ngunit nang dumating siya sa aking klinika, inamin niya ang isang bagay na hindi niya akalaing sasabihin niya ng malakas. "Doktor, pakiramdam ko, gusto pa ng katawan ko, pero hindi na ito tumutugon." Sa unang tingin, mukhang malinis ang kanyang pamumuhay. Walang paninigarilyo, kaunting pag-inom. Naglalakad pa rin siya ng ilang kilometro tuwing umaga. Ngunit nang suriin namin ang kanyang mga gawi sa pagkain, isang bagay ang agad na lumitaw: dilatang gulay, adobarang beets, sauerkraut, sa garapon, kahit dilatang green beans. Hindi dahil gusto niya ang mga ito, kundi dahil mabilis, madali at matagal masira. Sabi niya, "Dok, mas madali lang kasi kaysa magluto ng sariwang gulay gabi-gabi." Heto ang problema: ang mga dilatang gulay na ito ay kargado sa sodium asin higit pa sa kailangan ng iyong katawan, lalo na pagkatapos ng 60. At ang labis na sodium ay hindi lang nagpapataas ng iyong presyon ng dugo. Sinisira nito ang endothelium. Iyan ang maselang panloob na lining ng iyong mga daluyan ng dugo. Kapag ang lining na ito ay namaga o tumigas, pinipigilan nito ang daloy ng dugo. At kasama diyan ang mga maliliit na daluyan ng dugo patungo sa iyong ari. Diretsahan na po ang mga ereksyon ay isang kaganapan ng daloy ng dugo. Hindi ito nangyayari nang walang maayos at walang hadlang na sirkulasyon. Kapag pinatigas ng sodium ang iyong mga ugat, walang pag-asa ang iyong ereksyon. At hindi mo ito nararamdaman, hindi sa simula. Walang biglaang sakit o babala. Ito ay unti-unti. Isang araw, magigising ka na lang at mapapansin mong hindi ka na gaanong tumitigas. Hindi ka na tumatagal. O baka nandoon pa rin ang pagnanasa, ngunit hindi na sumusunod ang iyong katawan. Iyan ang kwento ni Mang Miguel. At hindi siya nag-iisa. Sa paglipas ng mga taon, nakakita ako ng hindi mabilang na mga lalaking tulad niya, malaya, disiplinado, at hindi alam na ang kanilang mga mabilisang pagpili ng pagkain ay nagkakahalaga sa kanila ng malaki. Matapos lamang ang isang buwan ng pagpapalit ng delata at adobara na gulay ng mga sariwa mayaman sa potassium na opsyon, tulad ng madahong gulay, bahagyang pinasingawang zucchini o inihaw na bell pepper, nakita ni Mang Miguel ang isang nasusukat na pagbaba
sa kanyang presyo ng dugo. Ngunit higit sa lahat, sinabi niya sa akin na naramdaman niyang gising na naman ang kanyang ibabang bahagi ng katawan. Bumalik ang kanyang mga ereksyon sa umaga. Sinabi pa niya na bumalik ang kanyang kumpiyansa sa mga paraan na hindi niya inaasahan. Hindi lang ito tungkol sa sex. Ito ay tungkol sa dignidad. Ito ay tungkol sa pakiramdam na buo ka ulit. Kapag nararamdaman ng isang lalaki na naputol siya sa natural na tugon ng kanyang katawan, may kinakain ito sa mas malalim na bahagi niya. Ngunit ang magandang balita, ang iyong katawan ay maaaring magbago. Maaari kang mag-repair. Maaari kang gumaling kung bibigyan mo ito ng tamang mga kondisyon. Kaya gusto kong tingnan mo ang iyong pantry. Ano ang nakalagay sa iyong mga istante ngayon? Sulit ba talaga ang mga madaling dilatang gulay na iyan sa itinatagong presyo na sinisingil nila sa iyo? Dahil ang totoo, ang ilan sa mga pagkaing tila pinakamadali ay maaaring maging pinakamahal sa huli, lalo na kapag ninanakawan ka nila ng sirkulasyon, intimasya at kumpiyansa. At speaking of mga pagkaing tila hindi nakakapinsala, baka magulat ka sa susunod. Ito ay isang gulay na halos bawat sambahayang Pilipino ay mayroon. Ito ay nilalaga, piniprito, ginigisa o ginagawang pangsahog at madalas na inihahain sa halos bawat hapagkainan. Ngunit sobrang taas ng epekto nito sa iyong blood sugar na ginagaya nito ang pinsala sa ugat na nakikita sa mga lalaking may diabetes. At apektado nito ang iyong ereksyon sa mas maraming paraan kaysa sa iyong iniisip. Sasabihin ko sa iyo kung ano ito at kung paano pumili ng mas matalinong kapalit na nagbibigay lakas sa iyong katawan at sa iyong performance. Manood lang po, at habang tayo ay nasa paksa ng pang-araw-araw na pagkain na may mga nakatagong panganib, mayroong isang gulay na halos lahat ng lalaking higit 60 ay kinain sa buong buhay nila. Ngunit tahimik nitong sinisira ang iyong mga ereksyon ng higit sa iyong nalalaman. Ikwento ko sa inyo ang tungkol kay Mang Francisco, 69 taong gulang, isang dating tsuper, isang tunay na simpleng tao. Nang pumasok siya sa aking opisina, umupo siya, tumingin sa aking mga mata at sinabing, "Doc, hindi ako umaasa ng himala. Gusto ko lang maramdaman na lalaki ulit ako." Hindi siya humihingi ng gamot. Hindi niya hinahabol ang kabataan. Gusto lang niyang maging present sa piling ng kanyang asawa na mahal niya pagkatapos ng 30 na taon ng pagsasama. Ang nakatatak sa akin ay kung gaano niya katapat na gustong gawin ito sa tamang paraan sa pamamagitan ng mas mahusay na gawi, mas masustansyang pagkain, at mas mabuting pag-unawa sa kanyang katawan. Nang umupo kami at sinuri ang kanyang mga kinakain, isang bagay ang malinaw na lumitaw, puting patatas, halos araw-araw. Pritong patatas sa almusal, niligis na patatas, mashed potatoes sa hapunan, French fries kapag nasa biyahe siya. Bahagi ito ng kanyang rutina, isang bagay na hindi niya kailanman kinuwestiyon. At sino ba naman ang mag-aakala ang patatas ay mura, nakakabusog at laging bahagi ng hapagkainan? Ngunit heto ang hindi alam ng karamihan sa mga lalaki at ang hindi kailanman sinabi kay Mang Kiko. Ang mga puting patatas, lalo na kapag pinirito o prinoseso, ay isa sa mga pagkaing may pinakamataas na glycemic index
na maaari mong kainin. Ibig sabihin, pinapataas nito ang iyong blood sugar ng mabilis at biglaan. At kapag nangyari iyon, tumataas ang iyong insulin, tinatamaan ang iyong mga daluyan ng dugo at nagsisimulang kumalat ang pamamaga sa iyong sistema, dahan-dahan tahimik tuloy-tuloy na sinisira ang mismong mga ugat at nerbiyos na nagpapagana sa sexual na tungkulin. Sa mga mas batang lalaki minsan ay nakakabawi ang katawan mula sa ganoong uri ng metabolic stress. Ngunit pagkatapos ng XT, mas malakas ang tama ng mga pagtaas na iyon at mas mabagal ang pagbawi. At sa paglipas ng panahon, humahantong ito sa mas matitigas na ugat na bawasang nitric oxide at isang mabagal na pagkawala ng pakiramdam at pagtugon sa ari. Iyon ang dahilan kung bakit maraming lalaki ang nagsisimulang makaramdam na hindi konektado sa kanilang pagnanasa, hindi dahil nawalan sila ng interes, kundi dahil hindi na sumusunod ang kanilang katawan. Nang marinig ito ni Mang Kiko, natulala siya. Wala pang nagsabi sa akin na ang patatas ay pwedeng makagulo sa pagkalalaki ko. Sabi niya na medyo nagbibiro. Ngunit may bigat sa likod ng kanyang mga salita. Pakiramdam niya ay nalinlang siya na parang ginawa niya ang lahat ng tama, ngunit napunta pa rin sa dilim. Kaya gumawa kami ng pagbabago. Pinalitan namin ang puting patatas ng kamote sweet potatoes na mas mababa sa glycemic index, puno ng antioxidants, at mas mainam para sa kalusugan ng mga ugat. Sa halip na French fries, sinubukan niya ang inihaw na kamote na may kaunting olive oil. Sa halip na niligis na patatas na puno ng mantikilya at krema, niligis niya ang kamote na may bawang at kaunting Greek yogurt. Ang mga resulta ay hindi dumating magdamag, ngunit dumating sila. Una, naging mas matatag ang kanyang enerhiya sa buong araw. Pagkatapos, napansin niya na gumaan ang kanyang kalooban. Ngunit ang tagumpay ay dumating isang umaga nang sinabi niya sa akin na nagising siya na may malakas at natural na ereksyon, isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng mahigit 1 taon. Ngumiti siya, tumingin sa ibaba at sinabing, "Akala ko nagretiro na siya. Kailangan lang pala niya ng mas magandang gatong." Yan talaga ang punto nito, bigyan ang iyong katawan ng tamang uri ng gatong. Ang uri na nagpoprotekta sa iyong mga daluyan ng dugo, sumusuporta sa iyong mga hormone at nagpapanatili sa iyong pakiramdam na buhay, hindi lang umiiral. Ngayon alam ko kung gaano kahirap questionin ang mga pagkaing inasahan mo sa buong buhay mo. Kailangan ng tapang para magbago, ngunit mas madali ito kaysa sa paggising taon mula ngayon na mas lalong hindi konektado, mas lalong bigo at nag-iisip kung huli na ba ang lahat. Pero hindi pa huli. Hindi kung magsisimula ka ngayon. Dahil ang kinakain mo ngayon ang humuhubog sa kung paano tutugon ang iyong katawan bukas. At kung sa tingin mo ay sorpresa na ang patatas, maghintay ka hanggang marinig mo ang tungkol sa susunod na gulay. Madalas itong pinupuri dahil sa kanyang versatility at masarap na lasa. Nakita mo na itong pinirito, ginisa, inihaw at nilagyan ng maraming sarsa. Ngunit sinisipsip nito ang mantika na parang espongha. At ang isang detalyeng iyon
ay maaaring tahimik na magpasiklab ng pamamaga sa iyong sistema at iwanang manhid at hindi tumutugon ang iyong pagkalalaki. Pag-usapan natin iyan sa susunod. At ngayon, pag-usapan natin ang isang gulay na tila walang sala kahit na elegante. Ngunit kapag niluto sa maling paraan, ito ay nagiging isa sa mga pinakamapanlinlang na kaaway ng kalusugang sexual ng lalaki. Biyernes ng hapon, nang makilala ko si Mang Arturo, isang 74 taong gulang na retiradong guro ng musika. Mahinahon magsalita, malinaw at lubos na tapat sa kanyang asawa na halos 50 taon na niyang kasama. Dumating siya para sa tinawag niyang quality of life check. Iyon ang kanyang magiliw na paraan ng pagsasabing, "Doc, hindi na gumagana ang mga bagay tulad ng dati at gusto kong gumawa ng paraan bago pa mahuli ang lahat." Ang pinahanga ako kay Mang Arturo ay ang kanyang katapatan. Hindi siya nahihiya. Gusto lang niya ng mga sagot. Kaya nag-usap kami hindi lang tungkol sa mga sintomas, kundi tungkol sa buhay, ang kanyang mga gawi, kanyang mga kinakain, kanyang mga rutina. At hindi nagtagal, napansin ko ang isang bagay na interesante sa kanyang dieta talong. Paborito niya ito. Inihaw, ginisa, pinirito, inilagay sa mga kaserol, binuhusan ng sarsa, laging bida ang talong sa kanyang kusina. Ngayon, heto, ang bahaging hindi alam ng karamihan sa mga lalaki. Ang talong mismo ay hindi ang kontrabida. Sa katunayan, mababa ito sa calories at naglalaman ng fiber at antioxidants. Ngunit ang problema ay nasa kung paano ito karaniwang niluluto. Ang talong ay parang espongha. Mabilis nitong sinisipsip ang mantika at hindi ang magandang klase. Kadalasan, piniprito ito sa vegetable oil o canola oil na parehong mataas sa omega-6 fatty acids. At ang sobrang omega-6 ay naglalagay sa iyong katawan sa isang estado ng talamak na pamamaga o chronic inflammation. Ang pamamaga ay isa sa mga pinakanakapipinsalang puwersa pagdating sa mga ereksyon. Hinaharangan nito ang produksyon ng nitric oxide, ang kemikal na senyales na kailangan ng iyong katawan para buksan ang mga daluyan ng dugo at payagan ang dugo na dumaloy papunta sa ari. Kung walang senyas na iyon, maaari kang makaramdam ng pagnanasa, ngunit hindi susunod ang tugon. Ito ay nakakadismaya, nakakalito at lubos na nakapanlulumo para sa maraming lalaki. Para kay Mang Arturo, ito ay isang revelasyon. Hindi niya kailanman naisip na ang kanyang paboritong ulam, ang kanyang sikat na eggplant parmesan, ay maaaring kumakalaban sa kanya sa isang napaka-personal na paraan. Tumingin siya sa akin at sinabing, "Doc, akala ko kumakain ako ng Mediterranean at masustansya. Yun pala, piniprito ko ang aking sex drive." Hindi namin tuluyang inalis ang talong sa kanya. Sa halip, gumawa kami ng ilang simpleng pagbabago. Iminungkahi ko na ihawin o i-grill niya ito na may kaunting olive oil sa halip na iprito. Gumamit ng sariwang kamatis herbs at bawang para sa lasa sa halip na mabibigat na sarsa. Hindi lamang nagsimulang bumaba ang mga marker ng pamamaga sa kanyang dugo, ngunit sa loob ng ilang linggo, iniulat niya ang mas malakas na mga ereksyon sa umaga at isang mas malalim
na pakiramdam ng enerhiya. Sa kanyang mga salita, hindi sa akin, pakiramdam ko ay nagigising ako ulit. Parang may dugong gumagalaw kung saan wala dati. Yan ang katotohanan na hindi naririnig ng maraming lalaki. Hindi laging tungkol sa kung ano ang kinakain mo, kundi kung paano mo ito inihahanda. Ang ilang pagkain ay nagiging mapanganib hindi dahil sa kung ano sila, kundi dahil sa kung paano sila niluluto. Ang mga mantika na ginagamit natin, ang mga pamamaraan na sinusunod natin dahil sa ugali, at ang nakatagong epekto ng mga gawin na iyon sa sirkulasyon, antas ng hormone, at pagiging matugunin sa sexual. Ang kwento ni Mang Arturo ay isang makapangyarihang paalala na hindi mo kailangang isuko ang mga pagkaing gusto mo. Kailangan mo lang matutunan kung paano makipagtulungan sa iyong katawan sa halip na labanan ito. Sa yugtong ito ng buhay, mas makitid ang puwang para sa pagkakamali, ngunit malawak pa rin ang pagkakataon para sa pagpapabuti. Ngayon, kung sa tingin mo ay sorpresa na, ang talong maghintay ka hanggang marinig mo ang susunod. Ito ay isang gulay na nasa lahat ng dako, sa mga merienda, sa mga ulam sa ihawan tuwing may salo-salo. Tila hindi nakakapinsala kahit na masaya. Ngunit sa ilalim, ginugulo nito ang blood sugar na nakikialam sa iyong mga hormone at nagpapakain sa mismong taba sa tiyan na nagko-convert ng testosterone sa estrogen. Kung seryoso ka sa pagprotekta sa iyong pagkalalaki, kailangan mong marinig ang ibabahagi ko. Doon tayo susunod. Ngayon, pag-usapan natin ang isang gulay na napakakaraniwan, malalim na nakahabi sa buhay Pilipino, kaya't karamihan sa mga lalaki ay hindi na ito kinu-question. Ngunit kung ikaw ay higit 62, maaaring ito ay isa sa mga pinakamalaking banta sa iyong kalusugang sexual. Gusto kong ikwento sa inyo ang tungkol kay Mang Tomas Exensis, taong gulang, isang retiradong punong guro, isang malakas, maaasahang lalaki, isang mentor sa marami. Ngunit, nang pumasok siya sa aking opisina, hindi siya nakakaramdam ng lakas. Siya ay pagod, matamlay, at bigo sa patuloy na paghina ng kanyang performance at gana. Sinabi niya sa akin, nararamdaman ko pa rin ang pagnanasa, Doc, ngunit hindi na sumasabay ang katawan ko. Para bang nandoon ang makina pero barado ang daluyan ng gasolina. Tiningnan namin ang kanyang pang-araw-araw na dieta. Hindi siya kumakain ng junk food, hindi kumakain ng labis, at binawasan pa niya ang alak, ngunit may isang paulit-ulit na sangkap mais. Nilagang mais sa hapunan, mais sa mga ulam, corn chips sa gabi. Hindi man lang niya ito inisip bilang isang problema. Ito ay pagkain lamang, pamilyar, abot kaya at laging available. Heto ang problema. Ang mais, lalo na sa mga prinosesong anyo na nakikita natin ngayon, ay hindi na ang simpleng gulay na dati. Ito ay starchy o magawgaw, mababa sa sustansya, at pinakadelikado sa lahat, pinapataas nito ang iyong blood sugar na halos kasing tindi ng puting tinapay. Ang pagtaas na iyon sa blood sugar ay humahantong sa insulin resistance na humahantong sa pamamaga na sumisira sa mga daluyan ng dugo, ang eksaktong mga daluyan na sumusuporta sa mga ereksyon. Pero hindi lang iyon. Ang labis na pagkonsumo ng mais, partikular sa anyo ng mga merienda at sirup na gawa sa mais, ay nag-aambag sa taba sa tiyan, belly fat. At heto ang pasabog,
na hindi naririnig ng karamihan sa mga lalaki. Ang taba sa tiyan ay hindi lamang sobrang timbang. Ito ay biologically active. Kino-convert nito ang testosterone sa estrogen. Uulitin ko, habang mas malaki ang iyong tiyan, mas marami sa iyong testosterone, ang tahimik na nagiging estrogen na binabawasan ang iyong takas, iyong gana, iyong kumpiyansa, at ang iyong mga ereksyon. Nang paliwanag ko ito kay Mang Tomas, sumandal siya at bumuntong hininga. Wala pang nagsabi sa akin na ang mais ay maaaring makagulo sa aking mga hormone. Akala ko side dish lang ito. Ang sandaling iyon ay tumatak sa akin dahil hindi lang si Mang Tomas. Milyon-milyong lalaki na walang kamalay-malay na sinisira ang kanilang kalusugan gamit ang mga pinakapangunahing pagkain. Kaya kumilos kami. Inalis namin ang mais, ang chips, ang syrup, ang mga pagkain may halo nito. Pinalitan namin sila ng mga pagkaing mayaman sa fiber, nagpapatatag ng blood sugar tulad ng lentils, quinoa, at madahong gulay. Sa una, hindi ito madali. Ang mais ay bahagi na ng kanyang mga pagkain mula pa noong naaalala niya. Ngunit sa loob ng ilang linggo, nagsimulang bumalik ang kanyang enerhiya. Tumiim ang kanyang kalinawan sa pag-iisip. At nang tanungin ko kung kumusta na sa kwartong, ngumiti siya at sinabing, sabihin na lang natin na hindi na ako gaanong nag-aalala tulad ng dati. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa kamalayan. Kapag alam mo na kung ano ang ginagawa ng ilang pagkain sa iyong katawan, mayroon kang kapangyarihang baguhin ang iyong kahihinatnan. At hindi ang pag-alis ng mais ay hindi malulutas ang lahat magdamag. Ngunit kung pinapatong mo ang mga hadlang laban sa iyong sarili sa bawat pagkain, naiipon ang pinsala at gayon din ang pagkadismaya. Karapat-dapat ka sa mas mabuti kaysa sa tahimik na paninira. Karapat-dapat kang maramdaman na ang iyong katawan ay kasama mo, hindi laban sa iyo. At madalas nagsisimula iyan sa simpleng pag-alam kung ano ang dapat iwasan. Ngunit ngayong natalakay na natin ang 5 pinakamasamang gulay, maaaring nagtatanong ka, ano ang dapat kong kainin? Anong mga gawi ang talagang sumusuporta sa mas malakas na mga ereksyon, mas mahusay na sirkulasyon, at tunay na balanse ng hormone pagkatapos ng 60? Well, dyan tayo patungo sa susunod. Dahil ang pag-iwas sa masama ay kalahati lamang ng kwento. Ang gagawin mo simula ngayon ang maghahanda sa iyo para sa lakas bukas. At sa ilang sandali, gagabayan kita ng eksakto kung ano ang gagawin, ang mga pagkain, ang mga pagbabago, ang mga diskarte upang mabawi ang iyong sigla at muling itayo ang bahagi ng iyong kalusugan na pinakamahalaga. Patuloy lang sa pakikinig. Ano ang maaari mong gawin simula ngayon? Ngayong nailantad na natin ang 5 gulay na maaaring tahimik na kumakalaban sa iyo, ilipat natin ang focus sa kung ano talaga ang maaari mong gawin simula ngayon upang muling itayo ang iyong lakas, iyong kumpiyansa, at iyong kakayahang mag-perform tulad ng lalaki ka pa rin. Mayroong isang bagay na makapangyarihan na nangyayari kapag napagtanto ng isang lalaki na may kontrol pa rin siya, at nakikita ko ito palagi. Ang sandali kung kailan tumitigil siya sa pakiramdam na biktima ng pagtanda at nagsisimulang kumilos
bilang may-ari muli ng kanyang kalusugan. Dahil ang totoo, maaaring mas matanda na ang iyong katawan, ngunit nakikinig pa rin ito. Tumutugon pa rin ito. Gusto pa rin nitong gumana. Naghihintay lang ito na bigyan mo ito ng tamang mga kondisyon. Isa sa aking mga paboritong pasyente, si Mang Walter 71 taong gulang, ay lumapit sa akin matapos mapanood ang isa sa aking mga online na talakayan. Nag-aalinlangan siya, ngunit bukas ang isip. Sinubukan na niya ang mga tableta, suplemento, at kahit ilang kakaibang himalang lunas na nakita niya sa TV. Walang gumana. Ngunit mayroong isang bagay tungkol sa ideya ng pagkain, isang bagay na kasing simple at fundamental ng iyong kinakain ang nagbigay sa kanya ng bagong uri ng pag-asa. Kaya ginawa naming simple. Walang marahas na dieta, walang napakaraming tuntunin, malinaw at pare-parehong mga hakbang lamang. Inalis namin ang mga pinakamasamang salarin, ang 5 gulay na pinag-usapan natin, at pagkatapos ay muli naming binuo ang kanyang mga pagkain sa paligid ng mga bagay na talagang sumusuporta sa katawan ng isang lalaki pagkatapos ng 60s. Nag-focus kami sa madahong gulay tulad ng spinach at arugula na mayaman sa nitrates na tumutulong na i-relax ang mga daluyan ng dugo at suportahan ang malusog na daloy ng dugo. Nagdagdag kami ng masusustansyang taba tulad ng olive oil, avocado at isda na mayaman sa omega-3 upang mabawasan ang pamamaga at suportahan ang produksyon ng hormone. Isinama namin ang mga pagkaing mayaman sa zinc tulad ng buto ng kalabasa at katamtamang dami ng walang taba na pulang karne upang natural na hikayatin ang testosterone. At kasing halaga, pinanatili naming kontrolado ang asukal at mga prinosesong carbs dahil mas mabilis sirain ng mga iyon ang iyong sirkulasyon kaysa sa napagtanto ng karamihan sa mga lalaki. Ngunit hindi lang pagkain ang aming pinagtuunan. Naglaan kami ng oras para sa pagkilos, walang labis paglalakad lang araw-araw, magaan na pag-uunat, pinapanatiling gumagalaw ang dugo. Nag-focus kami sa hydration de kalidad, na tulog, at muling pagkonekta sa kanyang layunin sa buhay. Magugulat ka kung gaano kadalas na ang sigla ng isang lalaki ay nakatali hindi lamang sa kanyang biyolohiya, kundi sa kung paano niya nararamdaman ang kanyang lugar sa mundo. 3 buwan pagkatapos pumasok si Mang Walter sa aking opisina bilang ibang tao, mas madalas siyang nakangiti. Nagbago ang kanyang tindig. Hindi na lang siya basta nabubuhay. Nakikilahok na siya sa sarili niyang buhay. Nang tanungin ko siya kung kumusta na sa kwarto, natawa siya at sinabing, sabihin na lang natin na ang misis ko ay magpapadala sa iyo ng thank you card. Yan ang posibilidad na gusto kong hawakan mo. Hindi dahil ito ay isang pantasya, kundi dahil ito ay lubos na totoo. Hindi ka palampas sa punto ng pag-unlad. Hindi ka masyadong matanda para magmalasakit. At tiyak na hindi ka walang kapangyarihan. Ang unang hakbang, alisin kung ano ang kumakalaban sa iyo. Itigil ang mga pagkaing nagpapahina sa iyong daloy ng dugo, nagpapaliit ng iyong testosterone, at nagpapalito sa iyong sistema. Ang pangalawang hakbang, pakainin ang iyong katawan ng kung ano talaga ang kailangan nito, tunay na sustansya, tunay na pagkilos, tunay na pahinga.
Hindi mo kailangang maging perpekto. Kailangan mo lang maging intensyonal. Bawat araw na ipinagpapaliban mo ay isang araw na patuloy na tinatahak ng iyong katawan ang maling landas. Ngunit bawat maliit na pagbabago na gagawin mo ngayon, sa linggong ito, sa buwang ito, ay naiipon. At hindi lang ito tungkol sa mas mahusay na mga ereksyon. Ito ay tungkol sa mas maraming enerhiya, mas magandang mood, mas malalim na koneksyon sa iyong partner at pakiramdam na mas komportable ka ulit sa sarili mong katawan. Kaya huwag nang maghintay. Nakarating ka na rito at sinasabi nito sa akin na seryoso ka, nagmamalasakit ka at handa kang gumawa ng isang bagay tungkol dito. Konklusyon, may nangyayari kapag ang isang lalaki ay tumuntong na sa 60. Nagsisimulang tratuhin ka ng mundo ng medyo iba. Mas mabagal silang magsalita, nag-aalok ng tulong na hindi mo naman hiningi at ipinapalagay na papahinga ka na. At marahil sa ilang bahagi ng buhay, ayos lang iyon. Karapat-dapat ka ng magpahinga. Nakuha mo na ang karunungan, kapayapaan, at pagiging simple. Ngunit may isang bagay na hindi mo kailangang isuko at iyon ay ang iyong pakiramdam ng sigla, ang iyong lakas, ang iyong apoy. Ang bahaging iyon sa iyo ay hindi kailangang maglaho. At sinasabi ko iyan hindi lang bilang isang doktor, kundi bilang isang taong nakasama ng libu-libong lalaki na pakiramdam ay may nawawalang mahalaga sa kanila. Hindi lang pisikal na kakayahan, kundi isang bagay na mas malalim ang kanilang koneksyon sa kanilang sarili, kanilang kumpiyansa, kanilang tahimik na pagmamalaki sa kaalamang kaya pa nilang magpakita para sa kanilang partner at para sa kanilang sarili. Ang natutunan mo ngayon ay maaaring nakagulat sa iyo. Ang ilan sa mga pagkaing sinabi sa iyo na mabuti para sa iyo soy dilatang gulay, puting patatas, talong, at maging ang mais ay maaaring aktwal na nag-aambag sa mismong mga isyu na sinusubukan mong ayusin. Ang mga pagkaing ito ay hindi masama sa dramatikong paraan na madalas nating naririnig online, ngunit hindi sila tugma sa kailangan ng iyong katawan pagkatapos ng santaw, lalo na pagdating sa pagsuporta sa daloy ng dugo, pagbalanse ng mga hormon, at pagpapanatili ng uri ng kalusugang sexual na nagbibigay daan sa iyong maramdaman na ganap kang buhay. Pinag-usapan natin sina Mang Roberto, Mang Miguel, Mang Francisco, Mang Arturo at Mang Tomas. 5 magkakaibang lalaki, bawat isa ay may sariling kwento. Bawat isa mula sa iba't ibang larangan ng buhay, ngunit lahat ay nahaharap sa parehong tahimik na pakikibaka. At marahil nakita mo ang kaunting bahagi ng iyong sarili sa isa sa kanila. Iyon ang punto. Hindi ka nag-iisa dito. At hindi mo kailangang alamin ito sa dilim. Heto ang inaasahan kong baunin mo. Ang pagtanda ay hindi nangangahulugang pagsuko. Hindi ito nangangahulugang uupo ka na lang habang nawawala ang iyong enerhiya at lumalayo ang koneksyon mo sa iyong partner. Nangangahulugan ito ng pagiging mas matalino, mas nakatutok, mas estratehiko tungkol sa kung ano ang ibibigay mo sa iyong katawan at kung ano ang hindi. Kung kumakain ka ng maling gulay, hindi ka pabaya. Ibig sabihin lang sinusunod mo ang payo na hindi ginawa para sa iyo, para sa yugtong ito ng buhay.
Pero ngayon, alam mo na. At kapag mas marami ka ng alam, mas makakagawa ka ng mas mabuti. Magsimula sa maliit. Palitan ang dilatang pagkain ng sariwa. Pumili ng kamote sa halip na pritong patatas. Ihawin ang talong sa halip na iprito. Bawasan ang mais at panoorin ang pagliit ng iyong tiyan at ang pagtugon ng iyong mga hormone. Ang mga ito ay hindi napakalaking pagbabago, ngunit makabuluhan sila. Mahalaga sila at naiipon ang epekto sa paglipas ng panahon. Nakikinig pa rin ang iyong katawan. Naghihintay ito ng senyales. Naghihintay ito na maniwala kang posible ang pag-unlad. At ipinapangako ko sa iyo, posible ito. Nakakita na ako ng mga lalaki sa kanilang 60s, 70s at kahit 80s na gumawa ng mga pagbabago na nagdulot ng tunay na resulta, mas malakas na ereksyon, mas maraming enerhiya, mas mahimbing na tulog, mas maraming kumpiyansa, at marahil ang pinakamakapangyarihan sa lahat, isang panibagong pakiramdam ng pagmamay-ari sa kanilang sariling kalusugan. Kaya huminga ka ng malalim, bitawan ang ideya na ang paghina ang iyong tanging pagpipilian. Bawiin kung ano ang laging sa iyo, ang iyong lakas, ang iyong pagpili, ang iyong boses. At tandaan, hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa direksyon. Bawat pagpili na gagawin mo mula ngayon ay maaaring suportahan ang iyong pagkalalaki o pahinain ito. Kaya gawin mo ang mga nagpapatibay sa iyo. Salamat sa paglalaan ng oras na ito sa akin. Salamat sa sapat na pagmamalasakit sa iyong sarili upang patuloy na matuto magtanong at magpakita. Ang iyong pinakamahuhusay na araw ay hindi pa tapos. Kailangan lang nila ng tamang suporta at nagsisimula sila sa kung ano ang susunod mong gagawin. Isang mahalagang aral sa buhay mula kay Dr. Reyes. Mga Ginoo, ang nag-iisang pinakamahalagang aral na natutunan ko ay ang iyong kalusugan ay iyong responsibilidad, ngunit hindi ito kailangang maging iyong pasanin. Ang mundo ay puno ng nakakalitong payo, ngunit madalas alam ng iyong katawan ang katotohanan. Ang matutong makinig dito, tunay na makinig, ang pinakadakilang kasanayan na maaari mong paunlarin sa edad na ito. Hindi ito tungkol sa paghabol sa kung sino ka noong 30 ka. Ito ay tungkol sa pagiging pinakamahusay na bersyon ng lalaki ka ngayon. Iyan ay isang paglalakbay na sulit gawin. Ano ang pinakanakagugulat na gulay sa listahang ito para sa iyo? Ipaalam sa akin sa mga komento sa ibaba. Ang iyong karanasan ay mahalaga at nakakatulong sa ibang mga lalaki sa paglalakbay na ito. Kung ang mensaheng ito ay nagbigay sa iyo ng bagong pananaw, mangyaring ibahagi ang artikulong ito sa isang kaibigan, kapatid, o sino mang lalaki sa iyong buhay na karapat-dapat malaman ang katotohanan ito. Hindi mo alam kung kaninong buhay ang maaari mong baguhin. At panghuli, kung gusto mo pa ng tapat at walang paligoy-ligoy na payong pangkalusugan para sa mga lalaking higit isenta, siguraduhing mag-subscribe at i-click ang notification bell. Sabay nating tahakin ang landas na ito.